Ikaw ay nakikinig sa DYRM 1134, ang inyong radyo. Ascenso. Mayor sa katawhan. Tulumanon sa radyo, gumagkutay sa kagamanan, gadto sa katawhan, o katawhan, gadto sa kagamanan. Ang programang magdala sa malampusong pangagamhanan alang sa kalabuan, alang sa katawhan, sa ngalan sa serbisyo publiko. Mayor sa katawhan. Tinuuray nga pagpangalagan, tinuuray nga pangagamhanan. Aniya ang inyong lagad, Dindo Generoso, Mayor sa katawhan. Okay, so, malagi na, no? Lami as Tapukan. Gabi, bye-bye na pong tao dito sa Lami as Tapukan. Ikaduhang bulan, o ikaduhang bear month sa atong 2017. Hapit ang mahuman. O niya, sunod simana, bago na patag bulan. Dagan ni mga bulan nun. Ito ning ipadayon niya itong pag-hisgot sa mga issues nga may kalamigitan ng atong kinabuhi diri sa atong pinaranggang syudad sa Dumaguete. 30 ka barangay nanimati ron sa atong mayor sa katawhan. Kanang adlaw magpalahit karong diskusyon aritos lokal. Pero sa dili pa ta mga tos lokal ato sa atas lakbitan ato gamay dito sa Marawi. So ato nakita atong naibalaan nga nagsugod na ang pag-rebuild, pagtukod, pagbangon ug balik sa atong mga kaigsuunang Muslim dito sa Marawi. Kaya human itong pagdugmok sa pila ka bulan sa gira dito, itaon ng ganun tao ka sa Marawi. Namurag pizza sa Marawi. Kaya yung tagod-tagod. Magtanaw ko sa Marawi, maglanda ko itong syudad dito sa Middle East, dito sa Mosul, way diferensya. Uy, unsa man eh, ngaran ako ng mga Muslim. Balik grabe ha. Kani bagong mga social upheavals pareho nang naonggira. Dili komedya epekto na sa kinabuhi sa atong mga katawhan. Sukad sa pagkahuman sa ikaduhang gubat sa kalibutan, karon pa ko kita og distraction pareho nang naitabo sa Marawi. Atong noted na ha, nga og naapay laing Marawi unya, magdako-dako yun na. Ingon anak kabangis ang politika. Ingon anak kabangis ang epekto sa pamulitika sa tibuok kalibutan. Kay katong gubat ato, actually di manggita ito necessary as far as normal nga kinabuhi sa atong mga katawhan is concerned. Pero tungod nga kita may nambigit magunta sa international politics, control, gikan sa mga nasod, mao na to'y usa ka indicator katong Marawi nga ang leadership sa Pilipinas dili
leadership sa Pilipinas dili maka buot sa iyang kagalingon. Basi dili mo kabantay rin na. Okay, arita sa rebuilding sa Malawi atong dakpitan ano. Kay sa atong nadunggan itong wala pa na mahuman ang gira ningon si Presidente Duterte nga dili mo minus sa GIS hangtod sa 12 bill units ang kinahanglan para pag tukod og balik sa Malawi. Pero itong isang simana na ibara na to nga ang damage sa Malawi mukustar na kuno og dili mo minus sa 300 bilyones pag-rebuild ang atong syudad di Malawi. So dili komedyang damage na, no? Kato ganing Yolanda, murag 20-30 bilyones man to. Pila to ka isla ang nahilampigit ito, pila ka syudad. Pero kaning sa Marawi, moabot ko na og 300 bilyones ang estimate nila. Of course, dili good mawala ang atong pagduda nga basic giblot na puna. Tungod nga anyway, kwartas gobyerno, pwede man nakawaton. So, dili na ito maka-dismiss anang idea ngayon na. Even under the administration ng Presidente Duterte, dili ito maka-ingon nga limpyo kayo ang iyahang gobyerno. Because sa administrasyon sa manini, although maningkamot ang ulo o maayo para masulbar ang korupsyon, ang mga gaway diri sa silong, especially ining mga taong konektado ni Presidente Duterte, sayod na magyuta. Nga dili ko na ito may limitar dayon ang korupsyon. Kaya even si Presidente Duterte, iya mang ipangtangtang tong iyang ipangbutang di sa mga opisina tungod sa korupsyon. So, ang temptasyon sa korupsyon diri sa tukod ug balik sa Marawi balin dakuha kayo. So, kanang naong mingon nga 300 bilyones ang kinahanglan para i-rebuild ang Marawi, dagha mga dila ang nanilap sa ilang aping. Nanilap-tilap na yun, anak. So, kana mga kaigsuran ato ng hatagan og due time panahon pag-discuss kay kanimang mga disasters o mga upheavals nga mga yunani. Ato makita na sa television ang pagsugod-sugod na o pagtukod sa mga temporary housing para ini mga tawana na apektuhan sa gira sa Malawi. Wala pa ko exact figure o pila ka buok balay temporary housing ang tukuron sa para sa mga residente sa Malawi o katong mga tao na apektuhan sa gira sa Malawi. Pero nakita na nato from time to time nga naanay natukod ng mga temporary housing. Kani mga temporary housing cost anywhere from 50 to 100,000 kalaw sana. Or even more. Pero sagdi naman kay kanang kwarta makita naman nato ang atong pangutana nga kanang kwarta nga gastuhon nila makarebuild ba na sa atong sa mga kinabuhi sa atong mga katawhan nga napiktahan dito sa Marawi. Dili ba na pod unya mainat na pod sama sa Sindong o sa Yolanda nga hantod karon ang katong nga apiktahan ana wala paghihapon sila ka-rebuild actually sa ilang mga kinabuhi.
Kanang uban nga biktima dito sa Yolanda to Paganis Manila ng uban. Wala pa kabalik diri sa ilang syudad. So katong mga napiktuhan diri sa Yolanda, diri sa Leyte, diri sa Bohol, diri sa Northern Cebu, katong mga areas nga dagko kay ipikto ito sa Yolanda. Naka-recover naman sila. Wala naman ta kadungog newspaper kay nabahaw naman ang in-news niya. Hindi naman ta ka actually kabantay. Pero sigurado kung based on the experience na rin nato sa atong kaugalingong probinsya, adiri sa La Libertad, katong naapiktuhan na to diha, wala ganit na kadungog kung naunsa na sila. Kay sa pipila kahigayon, nakabisita magyod ko dito sa Longon. Ningon magyod ang leadership dito nga naanak ko no'y ilang nakitang solusyon, naanak ko no'y mga lugar nga giandam, kaya itong katapusan akong magbisita dito, wa may klaro gikan sa administrasyon ni Lim Kachong. Unya takulaw lamang nakadungog ta nga may pidap ko no si dugay-dugay na niya may pidap ko no si Jocelyn Lim Kachong na 106 million kaya ang gihatag siyang bana kaya nisadig siya siyang bana. Muna sa ginawag reklamo ito mga mayor dito gikiha naman gani siya. Kaya wala ko sila kakita na. Kaya kuno, gidiretso kuno sa mga barangay, pero wala mong ganit punta kita, wala mong ganit punta kadungog, kung manay mga barangay, mga grupo na yun, nga dawat nila na. Kaya na, klaro kayo, sama sa kagubernador ni Gamo, panghatag ka ng libreng tambal o mga na medical mission, makita, magyunin mo. Nya kay wa man tayo nakita ko dito 105 million hay man dito paingon. Basi na to gasto to sa eleksyon. Anyway, kaning niyong damage dito sa Marawi ubay-ubay mangina. Kana moingon sila nga 300 bilyones ang kinahanglan para i-rebuild dito sa Marawi. Kung maritas ato syudad sa Dumaguete, itong last namong conversation ni Mayor A.P. Remolyo, kabahin ining kay ako magod, ang akong dako gyud kay concern. In fact, mo magina usas ako mga primary projects gyud itong nidalagan Tagmayo. Ang akong primary balimati mo diha kamo mga Tagalook, taga-Kandayong, taga-Daplin sa Suba, kay importante kay ni. In fact, kung sa akong mga empleyado, itaon nga puyo diya sa kilid sa dike diya sa Matingil, napiktuhan man. So, ang akong primary concern itong paningkamot nga mga ni kandidato Tagmayor. Mao nga pagtukod sa mga temporary housing. Or even, ibutang naman na to, mga semi-permanent housing para ini atong gitawag og informal settlers dire sa Loo Kandayong sa Daplin sa Suba. Ug uban pa mga lugar no kay nakabisita mo po ko mga lugar sama dito sa Upper Batingil. Ito po dito daghang informal settlers po. So overall na I gathered nga ang reaction ito ni Mayor Ipe nga I don't know how true is it, but iya man kong isultian nga iya ko nang ipasurvey and there are more than 6,000 temporary homes kinahanglan og ato yung i-rehabilitate yung mga kinabuhi niya itong mga informal settlers. So actually ang situation ana gyud nga tungod nga sa tibuok Pilipinas kaning ato mga informal settlements labi na kayo diya sa Manila nga pila ka milyon ka tawo diha nga living under the poverty level na sa mga informal settlements. Kada sila actually og tinuoron ng yun sa atong gobyerno ang pagserbisyo sa atong katawhan. Provided unta na og at least disente nga government housing units.
That's why ako naningkamot unta ko nga pagkandidato ng mayor o nakadaog pa unta tayo ito. Maningkamot yung kong pangita sa funding, anak. Kaya dili man kumutuo nga dili ta maka-afford, dili ta makakuha og funding para makatukod ta og semi-permanent or temporary housing nga disente para ihatag nato sa ato mga informal settlers libre. Dili kumutuo og dili ta kahimo, anak. Bisan pag-unsaon nimong pinsada, bisan pag-unsaon nimong analyze ang atong gobyerno, obligado gyud nga mo provide, anak. So dili ko mutuo nga dili pwede na nga himuon sa gobyerno og tutukan gyud lamang sa atong mga opisyalis, labi na gyud atong mga konsyal, labi na gyud ini atong mga ahensya sa gobyerno, sama ining NHA, sama ining Department of Social Welfare, sama ining atong mga DOH, mga inana, tutukan yun na. Obligado ng gobyerno, anak, nga mahimo. So, even ang kuwa, even ang mga DPWH, mga inana, kada silang tanan, obligado na nga mo trabaho para mahatag ng serbisyo sa atong katawan. Make no mistake, ha? Make no mistake. Pero ang problema magud nato sa atong gobyerno na bulabog na magulaman ning atong panginabuhi tungod ining gitawag og korupsyon. Nga kanang serbisyuhan na wala na mahatag sa atong katawan. Tungod nga ang kwarta gipunay ra kawat ining atong mga public officials. Unya kini atong mga public officials nga naadiha gadingkod sa katungganan gikan sa mga board members pangas mga konsehal, hapit 90% sa ilang activity diha puro ra pamulitika. Walay concern sa mga katawhan. Kaya una ay mga bagong administrasyon ng abot abtang 3 ka bulan, 4 ka bulan nga sirit-sirit na ng serbisyo gikan diri sa atong panglawas, ang health services, kaya paingon diri sa atong housing, o paingon diri sa atong mga education. Importante man yun. That is why sa pagsugod pa sa atong konstitusyon, mabasa ko na ninyo, kaya ang mga katawhan na ay right to life, liberty, o property. Kaya ato nang katungod nga kinanglan ihatag sa gobyerno. Pero sadly, kanang naong mga serbisyuhan na minus kayo ang paghatag sa atong gobyerno. In the area of housing, muguwa na og na ay disaster sama itong Yolanda, sama itong Sindong, sama ining Netabo, Los Marawi. Pero sa pagkatinood lang og ihatag yun sa gobyerno ng mga klase ang serbisyo, di lang tayo hilabtan ining mga Amerikano nga sigpang hilabot itong politika o atong ekonomiya. Walay girang mahitabo, walay rebuildes Pilipinas. Walay mga tao sa Mindanao nga laihan nga mo separate na lamang tungod sa kalisod silang kinabuhi. So kana, inomnomin ninyo nagmayo, ha? Ako dili ko kumutuo nga dili ta ka-provide og temporary or semi-permanent housing units para ini atong katawhan nga nagapuyoan ng mga squatter areas, otherwise known as karon informal settlers. Bagong liderato, may konsensya nga serbisyo publiko. Pakigbisog ni June Baata o Dindo Hinot sa probinsya. Mayor sa katawhan. So mo lagi na nga balik ta sa atong diskusyon kabayan na ng housing. Mayroon ko di kumutuo dili mahimo na sa atong city government. Kay itong panahon nga ako mo'y hipi sa tourism sa Tibok probinsya.
pagsulti na ako, paghangyo na ako ni then Governor George Arnaiz. Kaya siya may gobernador itong nahipi ko sa turismo. Sa akong gilatad sa master plan para pagmugna o pagpalakat sa atong tourism din sa probinsya Negros Oriental. Nihangyo ko niya og nabing minus 500 million initial budget. Of which, daghang salamat ni Gobernador Arnaiz sa una. Nga naningkamot ko siya nga maka-assemble itong kapital nga akong ipangayo, initial kapital para sa atong turismo. Daghang salamat kay nakapagutang ang gobyerno, nakahangyo dito sa kauluhan, nakahangyo dito sa atong provincial legislative, ipon-ipuntanan, kaloy sa Diyos. Ang budget nga nakuha na ito was even more than 600 million. So nahimo to nato na nakita mo ginato ang akong agi itong panahon na magatindog na ron, kabarog na ron gitawag og Negros Oriental Convention Center. Atong project na tourism. Kaya ako di ko lahang mo sugod o sa kabutan nga dili makita ang agi. Apil na sa itong proyekto. Ang original budget was 175 million. Pero tantong tukod-tukod, apil na naman ang naong improvement diha sa atong grandstand, na improvement diha sa nang gitukod yung hotel sa sunod ka gobernador, Masias. Naabot og almost 300 million ang improvement niya. Kalantanan para na sa atong turismo. Unta. Ngayon kung unta, kaya may turismong nitulbong ni ron. Dahil daghang terrorist. Dahil daghang tourism. Ay katawa na natin doon na. So, karon ang naitabo, daghantag mga edipisyo gipang tukod. Kanang samaan ang naong sidlakang Negros, nga wa mo tayo nabot sa akong plano na, tukod, gi-insister mo na itong Gobernador Masias, Dodo Masias. Ron, pero nabahaw na, nahimo na ghost town, nasunog pagkali ng uban niyang boat. O, wala yun di payo. O, sa ito pa waste of money na, nanang akong opisina din na sa tourism. Natukod itong atong Mabinay Cave, so bay-bay po gasto dito. Pero naabay siyang gabiyahe dito kada adlaw gikan dito sa syudad, payon dito sa tourism na to, wala. Natukod po na to ng Balanan Lake din na, hantod ron, kalandanan, kubaring kuba kayo. O, na. So, ang gobyerno wala'y tagad sa interes sa katawan. Gikan dito sa taas, gobernador, hantod rin sa silong sa atong mga agency sa gobyerno sa probinsya. Now, mubalik na diri sa housing, sa akong gisgutan, kanang Marawi ron, pinadagway ka libo ka housing units nga tukuro sa gobyerno para paghatag temporary accommodation ang katawan sa Marawi. Now, sa atong katungod diri sa syudad sa Dumaguete, kay ningon mo si Mayor Iping, na ako no'y nabing minus 6,000 kakinanglan pamilya nga tagaan og temporary or semi-permanent housing nga disinte nga dili hugaw pareha lang naa diha ros kandayong kanis look diha pastilan luura kay ng atong mga intawon na kondisyon na mga katawan diha makaluoy kayo hinahanglan ta og sa akong estimate sa akong nagather nga mga budget nga makatukod tag mga disinte nga mga housing units at least 100,000 kada usa. So, mayroon ang 6,000 na aginas mga 600 or 700 million ang kinahanglan. Pwede ba ang syudad nga makapangayo anong kwarta, makaremedyo ng kwarta? Pwede kayo, pwede. Dili, maglalis yun daw, mayroon kan dili, pwede. Pwede, basta tutukan lang yun na. Dili na taan ang mga mentalidad nga motukod ta og mga temporary o semi-permanent housing dwelling og mga naaray disaster sama ng Sindong kanang Yolanda o kanang Naong Marawi. O,
Mayong kung pwede, kaya nga naman naging pwede kiron. Mahimo, naging mas marami. Sa ito pa pwede yun na. So, mauna yung akong pangandoy din sa syudad nga, kita pa yun na mayor, of which I hope karon nga ipatuman yun na ni mayor kay niyo mas mayor Epe nga iyang paningkamutan. Hopefully serious na iyang paningkamutan na. Kaya nihangyo ko niya nga og panalitag ato ng masulbar ng problema kanang housing para sa atong informal settlers. Dako kayo na og ikatabang sa solusyon sa atong krimen dinis Dumaguete. Og dinis ni Gusuritan. Dako kayo ng ikatabang pagsulbar sa atong mga social problems din sa atong syudad sa Dumaguete. Which kanagmitan ang atong mga social issues like crime, drugs, naagikan diha ng mga area na tungod sa kalisod sa kondisyon din na. Kung may yunta nga mugasto taan ng area o sa kabilyon, actually gamay ra gani na. Tulo ra na actually sa kwarta sa Katawhan sa Tibok Pilipinas. So magkapangayo ta dito sa Kinabang, makapangayo sa mga agency, sama sa National Housing Authority, sama sa Department of Social Welfare, kay mo man kinadak ang budget sa atong Tibok Nasod. Pwede ta makapangayo ana. More than anything else, more than housing, actually is to build or rebuild lives nga nangadugmok gikan na naong atong informal settlements, gikan sa druga, paingon sa krimen, na diha ng ato mga social problems gikan. So ato gyud unta nang tagdon. So mao na ang kining inyong mayor sa Katawhan, Dindo Generosi, maghuot akong dughan Generoso dili Generosi. Maghuot akong dughan ana maglantaw anang intawon ana atong mga squatters o kanang mga informal settlers diha sa tanang lugar nga akong gibensyon. Kay once ato nang masulbar ng problema pwede na patang muadto dito sa mga dili kayo bikil nga mga areas sama sa housing diha sa Kadawinunan. Kay katong ato mga problema sa luok sa una nga gibalhin na to sa Kadawinunan na aramang gihapon. Kay umadto ka dito itong mga lugar atong mga housing projects sa atong gobyerno, sama sa ng mga nadiya sa Bompandan, mga habitat, mga ilana. Ma-feel gihapon ako ang social pressure diha. Kung sa kabutang diha, tungod nga na all okay, nabalhin ng mga tawhana, na-provide na ng balay. Pero ang ilang pinginabuhi, wala gihapon matagad. Ang ilang mga health services, wala gihapon matagad. So na ang gihapon ang pressure na. So kaning niyo nga itong pagserbisyo sa itong Katawhan, dili ni mahuman sa usa ka akto, kundi ang serbisyo para sa Katawhan is a continuing effort para masulbar ng atong social problems din sa atong syudad. Kaya mahimo na ito na we can become an example sa Tibok Pilipinas nga pwede di na itong mahimo. So, tungod nga wala man tayong kakadaog pagka-mayor. Lain may nakadaog si Mayor Epe, may nakadaog. Akong giitsa nga akong tuwalya dito sa pag-cooperate sa iyang administrasyon. Ako siyang gi-congratulate sa iyang kadaogan. Kanya ako siyang gisultian nga tanan akong mga experience, talents, o whatever ako matabang sa itong syudad, akong ihatag, akong itabang sa iyang administrasyon. Mao lang sa from time to time magkita may mag-istorya may mga problema. That's why akong na hibalan nga willing siyang patuman sa atong mga proyekto sama sa atong housing projects para sa mga kabos, sama ang development nato din sa Banika nga atong gipaningkamutan nga mahimo nag-tourist market nato ng Banika. Ubay-ubay yun ang mga Katawhan nga makakita og oportunidad sa paginabuhi diha. Dili ra kay duha tulo ka gatos kun dili libo-libo ang makapanginabuhi diyan sa atong Banika o ma-convert nato na og tourist market. Sama sa uban nga nakita nato dito sa Thailand, dito sa Indonesia's Bali,
o dito sa Vietnam. Kaya ako personal kung nakakita ng mga developments ngayon nga nakita ko nga dako kayo katabang sa atong katawan. Kana pong atong proyekto diha nga atong abrihan ang kanang gitawag na itong South Coastal Road. Gikas kandayong paingon dito sa Manila. Magkagidiris baybay, importante kayo ng dalanan na. Kaya kanang dalanan na maunay mo abri o magpaluag sa atong syudad. Mo expand sa atong syudad o magpaluag sa atong traffic. Kay kanang naong lugar diya sa Mangnao, Manila area wa gyud na develop sukad kay walay dalan. Kahumayan na og kalubinhan ang naa diha. So kana ron kay duol na magyud kay na sa syudad o sa kaginhawa raman. Og ato nang maabrihan og dalan diri sa iyang coastal area. Dako kayo nagkalambigitan sa pagkausob sa kinabuhi sa mga taga-Dumaguete. Ubay-ubay usab ang oportunidad sa atong mga investors nga maka-invest din ha. Kay muabri naman yan ang lugar o dalan. So kay balo ko nga si Mayor Ipi nakasabot ana. Hopefully maka-concentrate po siya ana. Kay ni-offer na mga ko nga dili niya madahan tungkol sa kadaghan siyang trabaho. Mahimo kong mutabang og plano ana, pro bono, walay bayad. Kay kaning atong kausa sa atong kinabuhi, mao mo na pagtabang sa atong katawhan. Even ini atong pagsulti sa radyo, kita kabayad o kaning ubang tiyempo libre, wala ko'y swildong gidawat, bisag kinsa inyong pangutanon. Tungod nga kaning ato public service kausa ni, passion ning ako, kuyog sa akong partner June Mahata, passion ng amo para pagtabang sa itong katawhan. Basi ka mo mga politiko dahil na ni Mate o kada mga ubang members of the media nga paingon-ingon nga kita tigpamabat ang Gobernador Digamo dili tigpamabat tas katawhan kay kinsay mo sipiat ato mang sawayon ka manaway tas sa salawayon mudayeg tas dalaygon. Bisa pagmadigamo ng imungalan, ng ma-arnize na imungalan ng kinsa na mag-Jocelyn Limkachong. Tungod nga na kasaypanan atong sawayon. Tingnan sila, kanas Dindo, Duterte, kaya na, o bitaw. Suportar ko nga ni Presidente Duterte, kaya nakita na ako nga naghan siya kaayuhan nga layan iyang himuon sa Pilipinas. Pero sa panahon nga siya, musipiat na po, ato na po siyang sawayon. Wala na ipasabot nga si Dindo, tigmama po ni Duterte. Kaya mga tao nga mukusara na, June Mahata, Dindo Niroso, tigmama pa ni Gobernador Digamo, wala na gani sila kailas ilang tanggalingon. Puro na pamulitika na silang utok, wala na sila desire, wala passion, pagtabang sa atong katawhan. So, mauna nga pag-imbitar sa atong previous manager si DYRM nga atong dalhon ng atong tingog din si stasyon yung kung, oh, yes, madam, walay problema. Isa wala gugoy ka-offer o dili time na. Oy, kaso, ako pag mo bayad na yung bayro na. Pangita ko mga sponsors. Wala ko mag-expectar og sweldo. Kay sa akong kinabuhi, mabuhi na po ko sa akong lamiyas tapukan. Sobra, pagani, matawag na, nang tinabang ka ng mga tao dito, magsuka. Para ikaw rin wala dito yun yun, kamuhanto ka. Ayan ka, hadlok, libre mo ka dito. Muna yung problema kay libre na, di pukul mahanto. Kasi may muna yan. Tanduay, impi, beer, sa'yo mo na yan. Bisaw, sa'yo mo na yan. Sisig, naman, tapa. Sa'yo mo na yan. Bahay, laki. Okay, so, nautan naman kitang panahon, no? Ato lang inot nga na humanag yun ang buglasan. So, wana. Muna yung akong problema sa una kay kaning ato mga tourism officers, pag-hisikot yung mga tourism, mag-hisikot yung sandurot, mag-hisikot yung buglasan,
Koy, kamo ba? Dili na turismo. Tulo na tipik na turismo. Ang turismo is a 24-hour, 24/7 affair. The whole year na. Kanang buglasan, udura na kasi manas usa ka tuig. Ayaw, guna-unaan ninyo nga, develop mo buglasan, develop mo tourism, wala mo ana. So, ubay-ubay ang mga tourism officers karon nga, galingko diya sa probinsya o doon sa syudad. Mora na huna-huna, so limited kayo ang ilang appreciation anang gitawag og turismo nga kada unta ug mao na gitutukan sa atong mga administrasyon sa syudad ug sa probinsya. Libo-libo na unta ang trabaho nga na-create ana. Pero sadly, magkaguol kayo, wala na nila mahimo sa pila ka sa usa ka dekada nang niagi nga sing istorya ug developing sa atong tourism. So, hopefully, makalingkod na pugoy ni mga tawanan. Diya, binabitaw, Canadian kuno diya nga consultant diya or sana diya, volunteer worker managanang na sa probinsya ni Anto Kusang Adlaw. Kita mo kung puti. Ang tingnan ko, hangon sa man diri. Diya ko na volunteer worker. Sa ako, pagkiksulti atong to mga empleyado na ko sa una dito, nga nakaparon, ngayon sila, sir, nalibog na sa sir, o sa siya musugod pa niya atong tourism. Kung pa dito, anak ko sa mes tapukan, kaya ko sa explainan kung sa problema din, Oh. Okay, kamo, wala mo ka-explain niya. Ako'y kay Bano, kaya ako'y plano na turismo din, wala ninyo gihimo. Kasi ka na mong dawat ang sweldo, kasi ka na mong lingkod niya, yaw-yaw ng turismo, yan tulo, wala mo kapatindo ka ng turismo. Kung patuwaran ako dito, kaya ako na sultihan para malisang na. Kung siya kakorrupt nitong gobyerno. Anyway, naroon tayo sa Jimpo, nagkakaisalamat sa itong Master Control, Arnold Patiño. Once again, nahuman ang itong simana sa Mayor sa Katawhan, magduog na po taon niya na po sa Lunes. Karon doon, mabisita sa kus Lamias Tapukan, Lamias Tapukan karot, akong sikapon to akong lugar dito, sirado na ba ito? Kaya basit animtang sirado sa mga tao, wanta ko sa painitan, kay gisugo ko sa kasawa, ang tanlad. Pero muling ko sa ko dito, kadaghan mo punta dito mga listeners, kamanayang makikigstorya. Hindi na akong animtang tutanlad, kaya pag-away na kung sa komisyon. Isa ay biya kalimut standard. Di tayo malimut. Huwag ganit, ikaw kalimti. Okay, so nagkakasalamat sa atong Master Control Arnold Patiño. Forever supportive sa atong programa. Nagkakasalamat sa atong Station Manager, Remy Balostro, o sa atong Kanhi Manager, Rene Villantes. Inyong mayor sa Katawhan, Lindoy Rosso, kanunay pangita sa kaayuhan para sa atong Katawhan. Kanunay pangita sa kamatuuran para sa atong Katawhan. Para unlad ng atong syudad sa Dumaguete, atong probinsya sa Negros Oriental, ingon man ang atong nasod sa Pilipinas. Daghang salamat, have a happy weekend. Ang inyong mayor sa Katawhan, Lindoy Rosso na mayon ko magkita na duhong na puta. So, daghang salamat, may buntag na tatanan. Lindoy Rosso ni mayor sa Katawhan.